Praise God! Pinagpalang araw po sa lahat ng mga nanonood o pinagpalang gabi sa lahat po ng nanonood sa Facebook. I-ayoben po at itong Rhythms of Grace at i-upload din po namin ito sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo at kami po ang Rhythms of Grace Band at pinagpalan ng Panginoon. Bagamat maraming mga challenges ang dumaan sa atin, patuloy tayo magpupuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami na umawit sa kanyang kabanal-banalang pangalan, Panginoong Hesus, dahil tayo'y kanyang tinubos ng kanyang banal na dugo. Amen! Glory to God! Tinubos ng Panginoon. Pagkakasalay kanya, tinubos, tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako ay pupuri lubos. Mula sa simba ng kautusan, kanyang kamatayan ang kabayaran. Siya'y walang dungis at kapintasan, hindi sa pamamagitan ng pinto o pina, hindi sa krus dugo niya ang dumana. Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanya. Tinubos, tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y nagpupuri lubos. Mula sa simba ng kautusan, kanyang kamatayan ang kabayaran. Siya'y walang dungis at kapintasan, hindi sa pamamagitan ng pinto o pina, hindi sa krus dugo niya ang dumana. Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanya. Tinubos, tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y magpupuri lubos. Kayamanan, kayamanan ng mundo'y di mapapantayan. Nandaan tungo sa kalangitan, sa sino mang sa kanya ay nanalig, makakaranas ng dakilang pag-ibig. Tinubos, tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanya. Tinubos, tinubos ng dugo ni Jesus. Kaya ako'y magpupuri lubos. Tinubos, tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanya. Tinubos, tinubos ng dugo
Lubos ng ating Panginoon na tayo pinagpala ng lubos. Kaya, let us sing together. For He fights for us. Amen and amen. Jesus, Lion and the Lamb. Oh, 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 Swarming on the clouds, kings and kingdoms will bow down. Chain will break, his broken hearts declare his peace. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah, he's roaring with power, fighting our battles. Heavenly will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks chains. Heavenly will bow before the Lion and the Lamb. Heavenly will bow before the Lion and the Lamb. So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Peace. The God who calls to save, is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah, he's roaring with power and fighting our battles. Heavenly before him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Heavenly will bow before the Lion and the Lamb. Heavenly will bow before the Lion and the Lamb. Oh. Now who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power, fighting our battles. Heavenly will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Glory to God. Salamat Panginoon sa inyong pag-aalay ng buhay sa amin. Alam namin, O Diyos, napakahirap po ng pinagdaanan ninyo.
Panginoong Isus, na nag-alay sa krus ng Kalbaryo. Napakahirap po, Panginoon. Subalit, hindi man kami karapat-dapat sa inyong ginawa. Hindi man kami karapat-dapat dahil sa aming pagkakasala, O Diyos. Kayo ay patuloy pa rin nagmamahal sa amin. Kaya, Panginoon, tanggapin po ninyo. Tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming mga awitin, ang aming mga pagsamba para sa inyong nag-iisa at dakilang pangalan, O Diyos. Glory to God. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to be. King of all things, King of all things, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to this earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. How much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're mine. You're altogether
to be. Yes, Lord. You're altogether worthy. You're altogether wonderful, Lord. That's why we sing your praises, Lord. We lift up your holy name, Jesus. In times of troubles, in times of trials, Lord, we give you the highest praise. Some generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All gone before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, If you've been forgiven, been redeemed, sing this song forever to the Lamb. it's Jesus. Thank you, Lord. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing this song forever to the Lamb. Yes, Lord, we'll sing forever. Sing forever, forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord, your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Yes, Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, All creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing,
You are forever holy, O Lord. Jesus, Truly, your name is the highest above all, Lord. Wala nang makahigit, walang makapapantay, walang katulad ninyo, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyong kayo'y maawitan, kami makatugtog, Panginoon, bagamat maraming challenges, Father. We know that you are the strongest, you are the greatest, you are the most powerful. Hayaan mo po, Panginoon, na pag-usapan namin ang kagandahang loob ninyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise God! Pinagpalang gabi po sa lahat ng nanonood sa Facebook. Amen. Ito po si Ayoven at kami po ang Rhythms of Grace Band. At napansin nyo po, medyo ako po ay may allergy. Okay, but praise God. At kanina ko pa gustong umubo. No, habang nagkakandahan kami. Subalit, mahabagin ng Panginoon, hindi natuloy ang ubo. Umubo lang ako saglit pero glory to God. Pinagpapala tayo ng Panginoon dahil higit pa po sa lahat, no? Higit sa lahat ng mga challenges natin, ang Diyos po ay mapagmahal sa atin. Kaya binabati natin yung mga nanonood. Glory to God. Nasaan man kayo? Joe Villa from Baclaran, outreach ng CLC. Praise God. Salamat po sa panonood. Baka may mga bumabatiin pa natin dyan. Pastor Ninong Noel Abuda, glory to God sa buhay po ninyo. Ni Pastora Michelle, yan sa Canada. Pinagpapala kayo ng Panginoon at ginagamit kayo ng Panginoon sa kapanahunan. Kami po'y nagagalak sa ipinakita ninyo, yung message po ninyo doon sa Jesus is Alive sa Canada. Praise God na nakapanood po kami at ginamit kayo ng Panginoon. Nagagalak po kami na kayo ay kahit nandyan sa Canada ay nasa ibang bansa, wala kayo dito, patuloy pa rin ang outreach ninyo. Praise God. At pinagkakaisa kayo ni Pastor Ninang Michelle Abuda. Glory to God. At si Ate Nikki rin pinagpapala ng Panginoon. Si Brother Mulong, mensaheng buhay. Glory to God. God bless you, Brother Mulong. Pastor Joseph, Kuya Joseph Vasquez ng Jesus Christ, The Way to Zion. Regards dyan kay Ate Deb at sa inyong healthy baby. And si Pastor Meng. No, glory to God. Sino pa po?
Ella Bella and yung isa pang malayo sister. Thank you. God bless you. Christ Life Church is watching. Thank you so much. Salamat po. Congratulations sa bago ninyong mixer. Glory to God. Actually sa atin yun eh. Nakikigamit tayo dyan. Yes. Excited na po sa bagong mixer ng CLC. Makikigamit tayo. Tita Evelyn Tajaman, thank you for watching. Tita Christy Lucas and Lucas family, God bless you. Thanks for watching. I-share nyo yung video na to para maraming maabot. Na kagaya kanina, nag-acoustic po kami. Acoustic setup, tinatry po namin na mag-acoustic. Kasi yung mga gifts ng Panginoon, pinapadaloy namin sa buhay namin. Kaya ganun po. Sino pa? Chino Santo Domingo ba nanonood kanina? Yes, binabati kita Chino sa business mo, sa baby mo. Amen. Regards dyan kila Jo. Si Ate Divina madalas nanonood. Yes, nanonood John. Salamat po dyan sa Madrigal. Glory to God. Okay, yung mga gusto pang mag-comment, sige lang po, mag-comment po kayo. Amen. Christian Santo Domingo, thank you for watching. Dati kong mga tropa, mga katrabaho. Amen. And yung mga regular na nanonood kahit replay, si Luigi, yan, yung iba pa na hindi ko nababanggit. Salamat po sa buhay nyo. No, yung mga katropa ko dyan, we bless you kung nasaan man kayo. At ang Rhythms of Grace ay banda po. Nakita nyo naman si Papa Nathaniel Hison ng aking biyenan ay nasa bass guitar kanina, naka 5 strings bass siya. Ang aking ate naman na biological sister si Ate Wendy Niebres. Ang kanyang asawa naman ay ang aming direktor at nag-operate ng lyrics kanina si Kuya Noriel Niebres at si mamay naman si Ate Faith o si Hipri ang aking asawa ang siyang beatbox. Ganda ng tunog ng kanina, tugtugan namin. Paano ko alam? Kasi nag-record kami kanina. So ganun kasi, pag magte-test po kayo ng live, tip ko lang, kung magla-live stream kayo, mag-test muna kayo. Ayan, kasi na yung mga napapanood akong hindi okay ang audio, yun lang po ang tip namin sa inyo. But praise God, naitatawid po ang gawain ng Panginoon ng tagumpay. Dahil bagamat tayo maraming pagkukulang, marami tayong kapintasan, ang Diyos pa rin ay nanatiling Diyos at hindi siya kulang. Kompleto po siya at hindi niya tayo kailangan. Kaya lang po natin ito ginagawa. Kasi isang labis na pasasalamat sa Panginoon na naranasan ko ang kanyang pag-ibig at shinare ko sa aking family ay sinishare din naman po namin sa inyo. Kaya sinishare namin magagandang awitan at tugtugan at ngayon naman devotion, maiksing devotion. Amen. Ang Rhythms of Grace po ay kaming mag-asawa ay produkto po kami ng Christ Life Church Parañaque. At under po ito nagpapailalim po ito sa umbrella ng The Life Giver Church Worldwide sa Pasig. Kaya Pastor Bishop Willie Lanes, si Pastora Nanay Ann, salamat po sa buhay nyo, sa pagpapagamit nyo sa Panginoon. Glory to God. Tsaka yung mga outreaches, no, yung JPC, kagaya nyan, mga JPC, DASMA, GMA, binabati rin namin kayo. Yung kanina, Jesus Christ the Way to Zion, binabati namin kayo. Malugot na pagbati ng may kapayapaan. Kuya Nuno Espalyardo, thank you for watching. Nakakaabot tayo sa Bicol. Nawa, hindi maulan dyan. At yan, Mucha, thank you for watching. Thank you for watching, Mucha. Sir Chris. Pastor Chris Cuenca, thank you for watching. God bless you. Minamahal ka ng Panginoon. Kaya marami ring nagmamalasakit kay Pastor Chris. Amen. Hoy, paring Laser Libria, thank you for watching. See you sa upcoming weeks. God bless you and salamat sa Diyos sa kagalingan ng inyong mga anak. Regards diyan kay May at sa mga bata.
Josie Bongkaig. Wala. Thank you for watching, Josie. God bless you. Amen. Kaya, pasensya na ho kayo kanina pero produkto talaga kami ng Christ Life Church. Kung nagtutunog mang hindi, pasensya na kayo kasi marami ho nanonood sa atin na hindi tayo kilala. Kaya ganun yung sinasabi ko na parang ini-introduce ko kayo. Ini-introduce natin yung mga churches. Pero we belong. I know alam namin kung saan kami. Alright. And we cannot control the minds of people. All we have to say is God bless you for all those people na may mga, alam mo na, hindi natin makokontrol ang iniisip at sinasabi ng tao. Kaya God bless you all. We love you. Hindi namin kayo gusto, mahal namin kayo. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang nais ng Panginoon ay love one another. Hindi niya sinabing like one another. Love one another as I have loved you. Diba? Kaya yung may mga napapanood tayo sa palabas, nag-evangelize sila, nag-witness sila doon sa mga LGBT group, di ba? Kasi love nila yung mga taong iyon. Hindi nila gusto yung ginagawa ng mga taong iyon, pero love nila sila. Bakit love? Kasi sa pagpapala at pagmamahal ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, ginagawa nating mahalin ng mga taong hindi natin gusto ang ginagawa. Amen. Galing ni Lord, ano? May takeaway ka na agad, di ba? Nagsisimula yung devotion. May tanong ako sa inyo, mga kapatid. Stay dry pala, no? Sa mga, nawa tuyo kayong lahat. Sorry. Sige po. May tanong ako sa inyo sa ating slide. May laban ka bang ayaw mo ng labanan? Parang nagsasawa ka na at napapagod ka na. For example, asawa mo, ito na naman siya, pwedeng trabaho, pwedeng anak mo, pwedeng kapitbahay mo, pwedeng anything na sabi mo na ayoko na, pagod na ako, ayoko na sa'yo, parang ganon. Yung sabi ni Morissette, gusto ko nang bumitaw. Totoo yun, may mga ganong experiences. Yung tipong pagod ka na, di ba? Tapos hindi mo na alam kung saan ka dadaan. Basta hindi mo na baka kasi hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Yun yung katotohanan. Baka hindi mo na kailangang lumaban mag-isa. Sino po? Yun nga. Si Pastora Nanay Ann. Thank you for watching. Regards dyan sa TLGC. Amen. At binabati rin natin si Pastor Hill. Naalala ko lang. Nag-birthday po si Pastor Hill ng The Life Giver Church. Praise God. Ayan. So, baka naman hindi na natin kailangan lumaban mag-isa. Baka ang kailangan natin ay sumunod na sa daan. Walang iba kundi si Jesus. Diba? So, mahirap ang panahon ngayon. Nagpasukan na naman ng mga bata, baon nila. May narinig nga akong joke Sabi ng isang nanay na merong 6 na anak. Sabi niya, kailangan ko ng 6 na imbornal para pumasok ako doon at bigyan ako ng DSWD na 80,000 times 6. Kasi nga, sobrang dami ng pagod at hirap, dumagdag pa nga yung gastusin. Pero alam niyo mga kapatid, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayong gabi. Dahil ito po ay may pamagat na Jesus, ang daan sa victory. Siya ang daan, wala nang iba. Paano tayo magtatagumpay? Hindi natin gagawin ng mag-isa. Hindi natin pahirapan ang sarili natin. Sa halip, siya lamang ang victorious. Siya lamang ang nagtagumpay. Kaya tayo, papayagan lang natin na yung kanyang tinampos na gawa sa krus, yun yung dadaloy sa buhay natin. And based pa rin sa John 14 verse 6 mga kapatid. At pag nilayan natin ito, if you have your Bibles with you, pwedeng buksan ninyo sa English, pwedeng buksan sa Tagalog. Pero ang sabi dito sa Tagalog, sa John 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko, wika ni Jesus. Kaya ulitin natin yan, no? Ako ang daan, si Jesus ang nagsabi. Ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan lang ni Kristo. Wala nang iba. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi ka makakadaan sa kahit saan. No, walang padula system, walang under the table, walang favoritism.
Sa halip, you must believe in Jesus and you can get to the Father directly. Yan yung pag-aaralan natin ngayong gabi. At paano ba tayo magiging victorious? No, sa mga challenges, sa mga laban na ito, inawin natin kanina na our God is the Lion of Judah. Si Jesus yun. He is the Lion of Judah and He is the Lamb that was slain. Di ba? Amen. Amen. The battle starts. Amen. Huwag nating sasabihin ngayon na, Lord, the battle is in you. Kayo ang may dala-dala ng laban at naipanalo nyo na, Panginoon. Tapos magwo-worry ka na naman. Matatakot ka na naman. Malulungkot ka na naman. Alisin mo natin yan. Dahil kapag sinabi natin, the battle is won. The battle is the Lord's. Panalo na. Victory in Jesus. Hindi na natin sasabihin. O hindi na tayo mag-iisip pa ng problema, hinanakit, at we will keep on stressing ourselves. Dahil hindi natin ma-enjoy yung buhay dito sa lupa. Kaya kapag ikaw ay may karamdaman, yan si Ate Wendy, pinagaling na yan ng Panginoon. Amen. May proseso, of course. May proseso ang Panginoon. Pero tunay na pinagaling na tayo ng Panginoon. Kasi yung katawan natin may limit eh. Kagaya ko, may sipon ako, may ubo ako, may allergy ako, di ba? Kasi ang katawan may limit. Kaya hindi mo sasabihin, hindi, kulang ka sa faith kasi nag-pray ka nga, hindi nawala yung ubo mo. Hindi ganon. Hindi po ganon mga kapatid, ang tama. Maraming ganyang Kristiyano, kaya kawawa yung mga non-believers eh. Nauusgahan agad. We mustn't, you must share Jesus na siya'y naghihimala, siya'y nagpapala, siya'y nagpapagaling. Tanggapin natin, we receive na ang Panginoon, lamang ang daan, wala nang iba. Subalit, yung katawan natin, tanggapin natin, may limitasyon din naman. Kaya may tatlo tayong punto, unahin natin ito. Ano itong unang punto na pag-aralan natin? Jesus is the way, siya ang daan. He leads us through every battle. Bawat pagsubok, bawat pagdurusa, hinanakit, pagod, gutom, lahat. Ang Panginoong Hesus ang siyang gumawa ng daan para tayo ay magtagumpay. Psalm 23 verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You are with me, sabi ng Psalter. Kaya nga, nagugulat ako sa ating mga Kristiyano, no? When we pray to the Lord, Lord, I need you. Diba? Inaawit pa natin yan. Lord, every hour I need you. Diba? Inaawit pa nga natin yun eh. Pero, bakit? No? When it comes to troubles, kagaya nung topic natin, pinag-usapan natin last week, mayroon na namang, alam natin, dadatnan tayong, alam niyo yung problema na ang hirap solusyonan, na hindi natin maisip yung solusyon. Si Lord ang magbibigay ng solusyon. Kasi ang battle doon, nasa isip natin eh. Kaya nga sabi ni John Maxwell, it all starts in your mind. Now, if you will think na that the presence of the Lord is the one that keeps you going every day, yung battle, tapos na. Lord, yes. Kaya nga itong pagsubok na to, after na proseso na lang to Lord, ano na lang to? Kayang-kaya mo na to. Kaya hindi na ako mag-worry. Hindi na ako matatakot. Hindi na ako mag-aalala. Jesus doesn't show us the way. He is the way. Siya mismo ang daan. Sa mga laban sa atin, ano may mga laban sa atin? Di ba? Lungkot, pagod, lahat ng masama, yan ay laban sa atin. Tandaan natin, lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Lahat ng masasamang bagay galing sa kalaban, kay Satanas. Kaya lahat niya, mga bisyo, mga addiction, pornography, lahat yan. Galing yan kay Satanas na pinadadala sa'yo para sabihin, kailangan mo to. Inuutukan ni Satanas. Yan ang kailangan niya eh. Para malansi ka eh. Para malibang ka. Lilibang lang naman tayo, konti lang naman. Mali yan. Dahil alam nyo, ang padala ng Panginoon sa atin, kagalakan na galing sa Kanya, yung tunay na kagalakan na hindi nasusukat dito sa pansamantalang mga material na bagay sa lupa.
Kaya nga, sabi dito, siya ang daan palabas ng takot. Yung iba natatakot let go yung mga bagay. Hindi, let go mo na yan. Daan papunta sa tagumpay. You will never be victorious doon sa katagumpayan, no, na binayad ng Panginoong Hesus. Kasi binayaran niya na eh. Pasasaan pa na kung mag-worry ka? Tayo rin ang talo. Kasi lahat doon ng takot, pangamba, binayaran niya na sa krus. Talagang kinuha niya na lahat. Amen. Kaya battle has won. We win not by our strength, but by walking in His direction. Sa pagsunod mo kay Jesus, paano mo susundin si Jesus? Kikilalanin mo muna siya. Kailangan mo makilala si Jesus, hindi yung sasabihin, I am a follower of Jesus and I will do my things on my own way. Ako na bahala, Lord. Hindi pwede yon. Kailangan, when we say na si Lord ang way, siya lamang, dapat doon tayo, mananalig ka lang eh. Tapos padadaluyin mo lang sa buhay mo. Hahayaan mo lang dumaloy eh. Papayagan mo lang, sabi ni Pastor Noel. Papayagan mo lang na dumaloy sa buhay mo. 'Di ba? Kaya, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. Amen. Kaya papunta tayo doon sa pangalawang punto. Ano yung pangalawa natin? Yan. Jesus is the truth. He reminds us who really wins. Sino ang tunay na nananalo? Kaya nga, meron kaming awitin nun. Favorite ko yun. Jesus is the winner man. Isang kantay natin yun dito. Ganda yun. It is such fantasy, Satan lose. Di ba? Jesus is the winner man, the winner man, the winner man all the time. Tapos sabi doon, in Matthew chapter 2, Satan lose. When Jesus was born in a manger, and in the wilderness, Satan lose again. Defeated at the Mount of Transfiguration, talo talaga si Satanas lagi. Nung nag-transfigure si Jesus, talo. No? Nagbagong anyo si Jesus. Nung nabuhay si Jesus sa manger, talo na naman si Satanas. Kasi si Jesus ang katotohanan. Katotohanan na siya ang katuparan ng kasulatan. Katuparan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Katuparan ng mga pangako ng Panginoon. Jesus. Sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, the battle is not yours but God's. Ang maganda dito sa 2 Chronicles, si King Jehoshaphat, nung magpapadala na siya ng army, maglalaban sila, no? Mga Israelites, konti sila. Pero ano sabi ng Panginoon? Send musicians. Magpadala ka ng mga musician, mga nagtatamburin, tumutugtog, at sila ang ilagay mo sa unahan. Dahil hindi sa iyo ang laban na ito. The battle is the Lord's. Sabi niya kay King Jehoshaphat. Kaya, when we think about yung mga trials na yan, yung mga persecutions, yung mga paninira, ako okay lang, siraan ako eh. Kasi matagal lang sira ang pangalan ko. Kung hindi lang dahil kay Kristo, siya lang ang makapagbubuo ng pangalan ko muli. Totoo po yan mga kapatid. Dahil napatunayan ko yan kami ng tatay ko. Binabati ko pala. Papa Tersoben sa Jensan. Malapit na. 1 buwan na lang. Pabalik na si Papa. Amen. Makakapiling natin siya sa Rhythms of Grace. Glory to God. Isang pangarap na pinatupad ng Panginoon. Ipinatupad niya. Kaya kami nung tatay ko, nung inapi-api kami, magkasama pa kami sa misyon. Ginawan kami ng istorya. Pero alam namin na si Lord ang magtatanggol sa amin. We just follow the process. Sabi, sige, masuspende or what. Bahala kayo. Kami po ay susunod lamang. At bahala talaga si Lord sa amin. Hanggang ngayon, I am not here kung hindi nangyari yung mga bagay na yon. It's all by the grace of God. Kaya nananatili tayo dito. Diba kung baka nga wala na tayo kung hindi lang sa grasya ng Panginoon. The enemy lies to us. Maraming kasinungalingan ng diablo. Ang demonyo, si Satanas. Sabi niya, wala ka ng pag-asa. Pero sabi ni Jesus, the truth, ano ang katotohanan? Reminds us, you are more than a conqueror. Ano ba ibig sabihin ng conqueror?
mananagumpay, yung mananakop. God will even increase your territories by this grace alone. Hindi sa sarili nating kakayahan. When you hold on to the truth of His Word, you fight with confidence. Kapag pinangawakan natin sa si Kristo Jesus, na si Kristo Jesus lamang, wala nang iba, ang siyang dahilan kung ba tayo magtatagumpay, wala na tayong dapat ikapangamba. Hindi rin tayo magiging mayabang dahil sa ating kakayahan, kundi ipagyayabang natin yung kagandahang loob ng Panginoon sa atin. And that will make us humble. Ang galing, no? Ang galing ng Panginoon. Yung humility na galing sa Panginoon, itataas mo siya, ibababa niya ang iyong kalooban. At iaangat ka niya. He will put you into the place where you should be by His grace alone. Amen. Kaya itong pangatlo, ano po itong pangatlo natin? Jesus is the life. Siya ang buhay. He brings purpose and power in the middle of the fight. Kahit sa gitna ng problema at suliranin yung pagsubok, Lord, tulungan mo ko. Lord, pakalmahin mo ko. Lord, alam ko po na kayo ang dahilan kung bakit ako may buhay at pag-asa. When you communicate like that to the Lord, hindi kailangan ng Diyos na mahahabang panalangin. Ayaw ng Diyos yan. Yung formal-formalan ka, banal-banalang kang ganun, ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Panginoon, kausapin mo siya na parang tatay. Di ba yung isang tatay? Si Isi pag lumalapit sa akin, Papa, I want apple. Oh, di ba? Walang ano-ano yon. Lalapit yung bigla kahit may kausap ako, kahit mayroon siyang meron akong ginagawa. Pag may kailangan niyo, pag gusto niya akong kausapin, kakausapin niya ako, walang makakapigil. Lalo na kay Trixie. Pag yung bunso namin, pag lumapit sa akin yon. Kasi alam niya kung sino siya. Alam ni Trixie kung ano yung relationship naming dalawa. Hindi kailangan magpaka-formal ni Trixie sa akin. So, Papa, I want kiss, I want hug. Or may kondisyon lagi. Walang ganun. Kaya tigilan na natin yung pagpapaka-formal sa Diyos. Hindi niya kailangan yan. Hindi niya po kailangan yan. Ang kailangan ng Diyos yung puso mo. Alam niyo, ang totoo niyan, hindi tayo kailangan ng Diyos eh. Gusto tayo ng Diyos. God wants us. He never needs us, but He wants us. Tayo, yung puso natin, yung kabuuan natin. Yun yung gusto niya. He wants to have a fellowship with us. Ang problema, tayo lang ang layo. Tayo lang nagpapahirap sa sarili natin. Even in the middle of the fight, gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na mag-manifest yung kanyang victory. Romans 8:11, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. Kahit mahirap ang kalaban, o mahirap ang laban, may buhay pa rin na galing sa Diyos. Tandaan po natin yan. Jesus gives us life that wins. Ang gusto ng Panginoon, mabigyan niya tayo ng buhay. Di ba sinabi sa John 10:10? Di ba? Sabi ng Panginoon, sinabi doon ni Jesus na naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, magwasak, subalit ako'y naparito upang magbigay ng buhay. Nagbibigay ng buhay ang Panginoong Hesus. Nagbibigay siya ng pag-asa. Buhay na may katagumpayan. Maganda, even when things feel like death, kahit parang wala ka ng pag-asa. Kanina nanonood ako ng isang testimony. Meron siyang anak na may malalang sakit, cancer. Pero alam nyo, kahit naghihingalo na, nagpe-pray pa rin siya kay Lord. Kasi hindi niya ginagawa yon dahil para matuwa sa kanya yung Diyos. Nagpe-pray siya hanggang yung anak niya umuwi na kay Lord. Alam niyang umuwi na kay Lord wala siyang tigil sa pagpe-pray. Pero nagpe-pray pa rin siya hanggang sa mahatid sa morgue, yung anak niya. Nagpe-pray pa rin siya sa Panginoon na, Lord, baka naman please, kasi you can do miracles. Alam ko, Lord.
Kasi kilala niya yung Diyos niya eh. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Na kahit yung taong iyon na pinakikinggan ko yung testimony kanina, hindi na muling bumalik yung kanyang anak. Kasi umuwi na kay Lord. Tinanggap niya sa sarili niya na, Lord, I know, you are superior above all. Kaya ito nangyari, kaya ito pinahintulot ninyo dahil alam ko, may limit ang buhay ng tao at alam ko, ang pagmamahal nyo sa akin hindi pa rin nagkulang kahit ganito ang nangyari. If we can think like that, dahil kilala natin yung Diyos natin, wow! Imagine, napakaganda po ng buhay. Napakasarap mabuhay. Totoo yan. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Totoo po yan. Kaya niya iniala yung kanyang anak para maibalik tayo sa kanya. At yun yung gusto ng Panginoon, manalig ka lang eh. We have been saved by grace through faith. Mananalig ka lang, may bagong buhay ka na sa Panginoon. Anong pipiliin natin? Yung buhay na walang halaga sa harap ng Panginoon? O yung buhay na pinakamahalaga? Mga kapatid, sabi dyan, as long as you're in Christ, you're never fighting a losing battle. Kaya yung sinasabi ko, yung testimony kanina nung mamang yun, nakalimutan ko yung pangalan. Sabi niya, Lord, alam ko mapag-himala kayo, pero kung ito na talaga, kasi iimbalsa mo na yung anak niya. Kahit inimbalsa mo na, Lord, tinanggap ko na napakabait ninyo. Napakabuti ninyo sa amin. Napakasarap ninyong magmahal. Na even in my darkest days, ramdam ko po ang inyong pag-ibig. Hindi ito pagiging naive, mga kapatid. Iba yon. Yung parang wala kang alam, pagpapasa Diyos mo na lang na hindi ganon. Kikilalanin nga natin yung Diyos natin kung gaano siya mapagmahal sa atin. Ganon po yon. Para maintindihan mo yung yung relationship natin sa Panginoon. Hindi ka magpapaka-formal sa harap ng Diyos. Hindi niya kailangan yan, mga kapatid. Ang kailangan niya, kasi magpapaka-formal ka sa harap ng Diyos, alam niya nga laman ng isip at puso mo eh. Di ba? Paano mo gagawin yun? Niloloko mo sarili mo. Di ba? Kaya ito mga kapatid, napakaganda. May testimony po rito na, Oy, Jumbo! Parang Jumbo, thank you for watching. God bless you. Amen. Minsan, tayo dyan sa inyo ha? Banding tayo dyan. Pero ibang banding na, hindi na yung kagaya nung araw na alam mo na. Ngayon, ibang banding na tayo. Meron isang testimony na gusto kong i-share sa inyo. Si Tim Tebow, isa po siyang sports icon, NCAA football champion, Heisman Trophy winner at naging NFL quarterback. So athlete talaga itong mamang ito. So pero higit sa lahat, kilala siya bilang Kristiyanong hindi nahihiyang tumayo para kay Jesus. So yung laban niya bago pa siya sumikat, binubuli siya dahil doon sa faith niya. Alam niya naman sa ibang bansa, grabe mambuli doon. 'Di ba? Tapos sa college, sa college days niya, bago magsimula ang bawat laro, naglalagay siya ng Bible verse sa ilalim ng mata niya. No? Eye black, tulad ng Philippians 4:13 or John 3:16. Kalahin niyo, ang galing niya, no? So sa NFL, marami ang tumuligsa sa kanya. Inapi siya. Sinabihan siyang hindi siya sapat, hindi siya skilled, hindi siya fit sa professional football. Tinanggal siya sa team. Sa mata ng tao, talo siya. Pero sabi niya, I might not win every game, but I've already won in Christ. Wow. Pag alam mo talaga yung position mo sa harap ng Diyos, kung alam mo yung, kung nakikilala mo at naiintindihan mo, napakaganda. Saan siya umugot ng lakas? John 14:6. Sinabi ni Jesus, siya ang daan, katotohanan at ang buhay.
when you walk in, sabi niya, when you walk in the way of Christ, the results may not look like success to the world, but they are victories in God's eye. Alam mo, pag lumakad ka sa katotohanan, sa lakad, sa daanan ng Panginoong Hesus, sa daan ng Panginoong Hesus, yung mga resulta nito ay hindi magiging kagaya ng katagumpayan doon sa mundo. Dahil ito yung katagumpayan sa harap ng Panginoon. Victory through faith. Kahit na naging matagumpay ang pro football career niya ayon sa standards ng mundo, ginamit ng Diyos si Tim para maabot ang milyon-milyon. Nag-preach din siya sa mga stadium. Praise God. Nagtayo siya ng Tim Tebow Foundation, tumutulong sa mga bata with special needs. Patuloy siyang nagsasalita sa mga youth service, churches at TV at lagi niyang binabanggit si Jesus. Ito yung huli niya sinabi. I don't have to fight for approval anymore. I've already been accepted by God through Jesus. That's my greatest victory. Grabe. Ano yung aral sa buhay ni Tim Tebow? Ipinasa niya ang laban niya sa Diyos. Kahit maraming tumutuligsa sa kanya. Hindi siya umatras kasi alam niyang si Jesus ang daan. Panalo siya hindi dahil sa stats, kundi dahil si God ang kumikilo sa buhay niya. Mga kapatid, ano ang takeaway natin ngayong gabi? Tingnan natin. Ano yung masasabi natin? Mga key takeaways natin. Ano ba itong laban na ito? Araw-araw may battles tayo mga kapatid. Hindi madali. Araw-araw. Nagtatrabaho ka, magulang ka, estudyante ka, may tindahan ka, may business ka, public servant ka. What's going on for you right now? Di ba? Ano ka? Pastor ka ba? Mga kapatid, ano man ang kinatatayuan natin sa buhay, kung papayagan na lang nating dumaloy sa buhay natin, yung kagandahang loob ng ating Panginoon. At alam nyo, aaraw-arawin natin na i-acknowledge natin yung relationship at kikilalanin natin ang gusto ng ating Panginoon. Mas magiging enjoyable ang buhay natin. Kaya every time we face a battle, tandaan natin, Jesus is the way. Follow Him. Amen. Jesus is the truth. Believe in Him. Maniwala tayo. Jesus is the life. Live through Him. Sa pamamagitan niya, ikapamuhay natin. Hindi po si Jesus na parang malayo siya doon tapos gagayahin mo siya. Hindi po ganoon ang pamumuhay kay Kristo. Kikilalanin natin siya kung ano ang nais niya bilang anak at magpapakaanak din tayo kagaya ni Jesucristo doon sa ating amang nasa langit. Padadaluyin lang natin yun, mga kapatid. Let God fight for you. Huwag mong labanan ang battles mag-isa. But walk in the way. Si Jesus ang daan. So you won't get lost in the war. Kaya mga kapatid, tumalangin tayo sa Panginoon ngayong gabi. Let's bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we honor you, we glorify you, we exalt you, Lord. Father, pinasasalamatan ka namin sa pribilehong ito na kami ay sumamba, tumawit, makapakinig kami, makapag-share kami sa bawat isa ng inyong mga salita. Lord, we treasure your love. Pinapahalagahan po namin, O Diyos, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamahal sa amin. Lord, inaangkin po namin na kayo ang aming daan, Panginoong Hesus. Kayo ang aming katotohanan na tambuhay. Lord, tulungan nyo kami gabayan at ingatan sa bawat laban ng aming buhay. Yung iba sa amin, hirap na Lord. Sa inyo lang kami nakakahanap ng kapahingahan. Dahil sinabi ninyo sa inyong mga pangako, come to me all of you who are weary and heavy laden and I will give you rest. And let the rhythms of grace flow, the unforced rhythms of grace flow into your lives. Lord, padadaluyin po namin ang inyong mayamang grasya sa aming buhay. Tulungan nyo kami pagpalain samahan. Inaangkin namin, Panginoon, na kami magiging mananagumpay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Praise God. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Kami po ang Rhythms of Grace Band na nakakapiling ninyo tuwing araw ng linggo. At pinagpapala kami ng Panginoon dahil kayo rin ay pagpapala sa amin. Sa tuwing nagko-comment kayo dyan, nanonood, at nakikita namin kayo na nagpapasalamat, may mga nag-chat-chat sa amin. Salamat. Praise God. Nakikita po namin na buhay ang Panginoon at gawain ito ng Panginoon. Hindi po ito gawain ng tao. Kaya mga kapatid, awitin natin. Sama-sama po tayong umawit. Ano na lang? Lion and the Lamb. Amen. Praise God. Storming on the clouds, kings and kingdoms will bow down. Every chain will break, spoken hearts declare His praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah, He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. So open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Peace. God who calls to save is saved to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Come on! Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power, fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks
Lord. Salamat po sa lahat ng mga nanood. God bless us all. Count your blessings and see you next Sunday. Goodbye.